Natanggap na ni Vice President Sara Duterte ang sapina na ipinadala ng National Bureau of Investigation. Ngunit ayon sa pangalawang Pangulo, hiniling nila na ma-reschedule ang imbitasyon dahil may conflict ito sa pagdinig sa Kamara sa Biyernes. Priority anya niya ang pagsuporta sa mga personnel ng OVP at sigurado siyang hihilingin din ng mga mambabatas ang presensya niya sa araw na iyon. I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So conflict silang dalawa. Tinawanan naman ni VP Sara ang mga alegasyon laban sa kanya na grave assault at posibleng paglabag sa anti-terrorism law. Muli niyang iginiit na ito ay isang harassment at oppression laban sa kanya at pinipilit umanong bigyan ng ibang pakahulugan ang kanyang mga naging pahayag. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, ang ginagawa sa kanya ay katulad ng ginawa kay former Congressman Arnie Teves. Itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak. Anti-money laundering violations. So ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Binigyan diin pa ni VP Sara na siya ay isang abogado kaya alam niya ang kanyang ginagawa. Tinawag naman niyang nakakahiya ang Philippine National Police matapos ang pahayag ng PNP na hindi nila alam ang mga banta laban sa pangalawang Pangulo. Dagdag pa niya pagpapakita umano ito ng incompetence ng pambansang pulisya. Giit naman ng Vice Presidente, seryoso ang mga bantang kanyang natatanggap at hindi isang laro-laro lamang. Plano naman ng Office of the Vice President na maghain ng kasong disobedience, robbery at kidnapping sa Philippine National Police. Kasunod ito ng nangyaring tensyon noong weekend sa Veterans Memorial Medical Center kung saan dinala si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez dahil sa panic attack. Nang tanungin kung may pag-asa pa bang magkaayos sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ayon kay VP Sara, I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Muli ring nabanggit ni VP Duterte si House Speaker Martin Romualdez at sinabing gustong mag-Vice Presidente nito. Alam naman ni VP Duterte ang umano'y impeachment case na inihanda sa kanya ng House of Representatives at ang kanyang reaksyon dito. Well, they can always try na mag-impeachment. They can always gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas naman ng waldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.